okay lang magkaroon ka ng goal basta meron ka ng sapat na pera na emergency fund, ha? Hindi yung mag-goal ka nang wala ka naman talagang kapera-pera. Kasi iba... Yun ang magiging priority gusto nila. Gusto ko mag-Japan, gusto kong putang ina, wala namang palitada yung bahay. Naapi pa eh. No? Gusto ko mag-Japan. Eh baka naman para magtrabaho sa Japan. Okay yung trabaho. Hindi, parang putang ina, tambay mag-travel lang eh. Yung mga tambay na usapan ng mga Alam mo, tambay. hindi naman masama sa panahon ngayon eh. People nga masyadong gino-glorify yung travel. Pero some people don't understand. It's not for everyone sa ngayon, di ba? Palitada mo. Kailangan, palitada muna Important bago things travel. na, mga important things. Oo. The Pod Network Entertainment. Nag-play na ba? Ay, hindi. Kala ko yung episode eh. Akala ko yung episode recording. Wala, hindi natin alam kung ano. Sige, kunyari, nag-play na lang. Eto na yun. Mga ilang seconds palagi yun. 1 minute din yun. O di 1 minute kayo magsasalita ngayon. Cool Pals! Kabisado niyo pa ba yung team song natin? Ba't ba natin tinatapakan kasi yung team song natin? Cool Pals! Tingiling-iling-iling. 1 minute na ba? Welcome to the Cool Pals! Episode 697. Exclusive! On Spotify and YouTube. Yeah. Ang ina yung operator sa kabilang line. Sumagot! 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 Tawag dito yung operator. Kasi Anong pempem? Okay. Anong pempem ang pinagsasabi mo? Hindi, kanta yun ni Cisco. Cisco. Yung incomplete kasi si Cisco mayaman. Naalala mo Mayaman yun? ba si Cisco? Tingnan mo sa lyrics nun. Bright lights. And fancy Restaurants. restaurants. Oh. Everything in this Ito, world waiter siya. that a man could do one. Oh. Got a bank account bigger. than the loss of the Oh, land. puta kayo nang... si Babaw din ah. Sino may pera na ganun? Oo, Si Cisco. Si Cisco. Ang sarap tuloy yumaman. Alam mo pag nandito tayo ngayon sa Palm Grove. Dito sa- Century Park Hotel. Manila. Manila. Nakikita na naman natin dito. Talagang ang sarap maging mayaman na dito ka lang titira. Ang ganda nung sa hapon, pupunta ka lang dito sa Palm Grove Bar. Mag-sip ka lang ng frozen mango Rita. Mango, Rita. Rita. Yeah, tatanggapin ng reception yung Lazada deliveries mo. Yes, oo. Oo, di ba? Sino ba? Oo, paiwan mo na lang sa reception. Ang galing ah. Yung reception na rin magbabayad. Order na ako ng food panda pare. Kahapon pa yun. Kunyari, Dito mo umorder ka ng mga cabinet, ganun. Yung sa, ano na rin, sa desk na rin, bubuuin na rin nila yung, ano nila dito. Sila na bahala. No? Oo, kasi sa- nga naman, May 5-6 na mga ngolekta. kasi nga naman, sa hotel talaga, kailangan full customer experience. Kaya ang sarap tumiram na, ano na ang pinakamatagal na tira nyo sa isang hotel? 1 week siguro. Oo, isang linggo. Isang linggo. Ako, siguro Ako, hindi pa ako medyo naka-isang linggo. matagal ako sa... Magastos. Lalagpas na eh, kaso nahuli na ako na. Ba't may tao sa room na yan? Palipat-lipat lang, no? Baka ako palipat-lipat, ang hirap kaya. Pinasalisihan mo yung housekeeping. Hindi, may uniform din ako ng housekeeping. Ikaw, no? Sa buwan? akin, sa akin ano, na, pandemic hindi, naranasan ko sa ano, sa nung pandemic kasi 'di ba? Shooting. Sa mga ano, medyo mahaba-haba naman ng konti. Pero hindi ganito ka Luxurious. meron o parang isang linggo lang kami sa Hilton Hotel. Ganda yun ah. Oo. Hilton Hotel. no? Pero yung yun lang yung the best doon, parang sobrang masarap magpahinga kasi kunyari galing ka sa ano sa trabaho tapos matutulog ka sa hotel. Ang sarap yung ipapasok mo pa lang yung ano yung paa mo doon sa Carpet. dito sa ano. Pasok mo yung pamang kakangke! Nagupot ka na sapatos sa labi, ano? Gas-gas. Hindi yung pagpasok ng paa mo doon sa bedsheet, di ba? Parang ang lambot-lambot. Ganyan.
Sa bowl. Iipit mo. Lalo mga fetish. Ay na, basta sa fetish na sa hotel. Yung ganon, ibang klase pag nasa hotel ka talaga. Yung merong gumagawa para sa'yo ng mga Oo. bagay na ginagawa mo sa bahay. Kuwari, ikaw ang nagliligpit, yung magliligpit. Di ba? Tawag mo lang, no? Oo, merong nag-a-assist sa'yo. Hugasan mo ang puwit ko! Sana nga, ganun eh, no? Tapos hindi ka Meron nag-tip. sa nursing home. Ang sarap maging mayaman, no? Kaya sinama natin ngayon dito, kasama natin si Sir Fitz. Ang sagot sa kahirapan. Ang magbibigay ng lahat ng payo na magdadala sa atin sa yaman. Kamusta ka na, Sir Fitz? Ito ang, sa mga hindi nakakilala kay Sir Fitz, ang nakasama din natin sa Zoom. Oo. Pandemic pa yan, no? Siya ang... Mga nauwi sa biro. Usapan yun eh. Oo nga eh. Pero, Nandito tayo ngayon, umiinom tayo ng alak. Baka kung sakaling saan mapunta tong usapan na ito. Siya ang host ng The 80% Podcast. At tungkol saan nga ulit yung The 80%? Tungkol sa pera, basically. And salamat at sinama niyo ako dito sa staycation ba to? sa Staycation to, Oo. pero uwi ka up. Huwag naman ganon! Huwag naman ganon! Hindi mo sinama si Sir Fitz eh. hindi, ma-enjoy naman niya yung 80% lang. Kung 20% uwi ka eh. Oo. Pero, salamat. Yeah, salamat din sa pag-invite. And naalala ko pa noon yung first time na nag-guest ako. Ang pinag-usapan natin noon, mga hobbies eh. Oo. Mga nag-share kayo ng mga nagko-collect ng mga statues o yung mga... Mga figurines. Figurines, oo, ikaw. At alam mo ba, sir, si James na ngayon po ang nangongolekta. Dati kinokolekta. Tingnan mo naman ang buhay. Ano kinokolekta mo ngayon? Mga vibrators. Napakaganda. Mga laruan na rin. Laruan na rin. Nainganyo na rin ako kasi masaya pala siyang Libangan. libangan. Tsaka masyadong maganda siyang tingnan. Matagal na pag-usapan, anong kinalaman yung hobby na yun dun sa mga sa pera, sa pagtitipid? Siguro luho, magastos pag-usapan eh. yung luho. Yan. Paggastos. Oo. Ngayon naman, ngayon pwede natin pag-usapan yung mga paano ba magbakasyon ng luxurious without breaking the bank? Okay ba kayo? Okay ba kayo? Oo. Okay ba kayo doon? Oo. O laging ano yan eh. Okay kayo, no? Okay lang. Basta okay Kung na. ayaw nyo, biraw sila ulit. Pwede naman. Alam niyo ba, lagi kong sinasabi yan sa mga friends ko na parati naman ako na-invite sa mga podcast, pero ang laging topic tungkol sa pera. Sabi ko, pwede kayang ma-invite ako sa ibang podcast, ibang topic yung pag-uusapan. Kasi siyempre, marami rin naman tayong alam sa ibang buhay. But siguro ngayon, pera na lang muna kasi mas safe na topic yun. Pupuntahan natin yung Hindi, ibang bagay pupuntahan na natin yung mga bagay na ibang expertise mo. Ano ba yung mga bagay na expensive? Sige, doon na muna tayo. Joke lang. Pag wala ka kasing pera, wala kang magawa. Oo. Well, totoo naman. Oo. At saka, lagi naman tanong yan eh, na yung ipon or travel, yung laging, lalo na yung mga, Gen Z na siguro ngayon. Dati kasi mga millennials yung nagtatanong sa akin na, dapat ba unahin yung ipon o yung experience or kumbaga yung mag-travel? Oo. Paano babalansin yun? Sabi ko, actually yun, balansehin mo, hindi naman kailangan pumili eh. Kasi may mindset kasi tayo na kailangan mamili lagi. Dapat tingnan mo, ano yung option na pwede mo gawin pareho. No? So, hindi naman kailangan na pag nag-iipon ka, ibig sabihin, hindi ka na magka-travel, hindi ka na mag-staycation, or wala ka ng luho. Yung inaano kasi ng mga Pilipino, pag travel, malayo agad. Pwede Ay, ka totoo. mag-travel ng mula ba hanggang 7-Eleven. Di ba? At least- Ibon travel. at least makatravel ka. travel yun, ha? Oo. Di Treat ba? yourself to an ice cream. Without breaking the Without bank. breaking the bank. At pwede kang magbumili ng pasalubong. Oo. At saka feeling mo mayaman ka doon kasi may Oo. nagbubukas na pulubi eh. Oo. Ng pinto mo. At siya Yung nagpa-parking ba yung sa'yo. gagawin mo pag yumaman ka? Kukuha ka ng pulubi. Mag-aarapila ako ng mga pulubi. Ikaw ang magbukas ng pinto ko. Hugasan mo ang Ikaw puwet ko. travel ah. LRT. That's the dream. Mag-LRT tour ka. Oh, di ba? Yung mga ganun. Kami kilala akong ganyan. Yun. Masakay lang ng LRT. Oh, mag-travel ka kon. Kasi parang
parang feeling mo na nasa Tokyo ka, di ba? Ano ka, nasa, ano yan, bullet train. Bullet train, bagal naman na bala niyan. Slow mo bullet train. Yeah, paano ba babalance? Kaya sa isang taon. I-define muna natin ano ba ang luxurious vacation. Oo nga. Magkano ba yun? Well, pareho din naman yan ng definition ng pagiging mayaman eh. Wala naman yan sa number or specific na experience na dapat magawa mo. So ikaw yung magdi-define ano ba yung luxurious sa'yo. Kasi So sa common na cool pals na nakikinig ngayon, 500 pesos. And makapagpansit canton. Ang luxurious vacation. Luxurious. Mga dalawang Lucky Ay, Me. mga Lucky Me. Ano Ginawa ano, mo yun Rems? sa- Ano, Rems? Ano yung Rems? May Lucky Me, may itlog naman. oo, pag may Ay, pagka nilagyan ng itlogan pansit canton, medyo May kaya ka sa may kaya ka buhay. na sa Oo, buhay. saka yung mga iba, bumibili pa ng gulay. Pwedeng tsakan yun eh. Oo. Tapos lalagyan mo ng gulay yung pancit canton. yung kapatid ko ang ginagawa, keso naman yung nilalagay. Keso? Ay, medyo maangas din yun. Yan ang social climber na yan. Ano yung parmesan, ano yung gamit niya? Ay, ano eh, yung quick melt. Parang, kasi may natikman daw siya na instant ramen na parang Korean na may cheese. Oo, So yun yung pinagtitripan niya Inspiration niya, ngayon. oo. Ayun, gusto kong gawin ngayon yung mayonnaise naman. Ah, saan nilalagay? Gusto ko na yung mayonnaise Kailangan eh. may masarap ba? Oo. Qpie. QP. QP. Kipay? QP. Kipay. 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 Kipay mayonnaise na. Kipay pansit Maglalasang canton. pusit yung... Yung kipay yung Ang pangin mayonnaise. naman ang lang pansit canton mo. Kailangan maggamot nung kung yung kipay may mayonnaise. QP tsaka yung seaweed na roasted Yun, seaweed. seaweed. Yung budburan mo Ano lang. flavor ng pansit canton? Kahit ano, wag na yung kalamansi, yung basic na lang, yung dilaw. Yun. So, bale, ibig mo sabihin, iba't ibang tao, iba't ibang definition ng luxury. Luxurious. Sa iyo, Sa atin na lang dito, sa room. Oh, may Trabaho, tumatawag. May trabaho. tumatawag. Sagutin ko? Oo. Sagutin ko? Phone in question. sabihin mo, oh yan, may Isa may pa, rolling isa pa, question isa pa. tayo. Oh, bro. Ayan na si Sir, sa likod. Ayan. Hello, may sasagot na. Oh. It's okay. Hello. Malalim ba rin to? Para si Donald Trump. Yan ang ano, luxurious. May tagasagot ng telepono. Hello, Yes. malalim ko na to. Andito ka na lang ha, may tagasagot ka pa ng telepono. Sobrang tamad mo. Ay, sagot. Tinawag mo. Thank you. Kayo ba, kung magbabakasyon kayo sa abroad, magkano yung nasa isip niyong figure na Na magagastos ano, mo? pocket money. Hindi naman yung magagastos mo as a whole, kasama yung pamasahe, accommodation. Siguro ang luxurious sa akin is gumastos ng 200,000 per person. Per person, luxurious na nga. European trip na yan eh. European trip More or na less, yan. yes. More or less. Indeed. Indeed, my friend. Kung kaya ba yung 5,000? Oh, sa ano yan? Sa Tarlac. Kasyang kasya. Luxurious yan. Deluxe ka na nun. Deluxe, tama. Sa akin, ang definition ng luxurious pag nagbabakasyon abroad is kung gaano ka katagal pwede. Yan, gano'n. Ayan, oo. Isang buwan, no? Sa Maldives. Ah, may mga kilala ko. Nag-isang buwan ka sa Ay, Maldives. parang ang boring naman. Wala ka naman masyadong gagawin. Well, US, depende siguro US, sa tao. US siguro isang buwan. Usually pag North America, isang buwan talaga kasi sayang yung pamasahe. Parang Isulitin mo na. Isang buwan ng Europe, yan, ano sa akin yan, luxurious yan. Definitely. Pero Russia lang. Ay, Biro lang. Oo, ano lang, puntahan mo lang yung mga kumakain ng kamote. Pag sa, Yung mga pag sa Amerika parts kasi, ng o kaya isang buwan, parang may cheat siya dahil pwede ka makitira sa bahay ng kamag-anak. Mag-anak. ay mga ganon. Pero magastos pa rin. Kasi, Hindi, siyempre mag-share ka Mahal din. yun. Pamasahe. Ikaw nag-US tour ka, di ba? Magkano ginastos mo sa... Mga 1.2. What? Pero 5 kasi kami. Ah, okay. Ah, total kami. na. O, total na. So, Divided 240 per by head. 5, mga 200,000. 24 days yun eh. So, in a way, mura pa rin siya kasi wala kaming binayaran sa accommodation eh. Oo nga, no? 1.2 million. Pero sagad yun, walang kumbaga parang hindi. Matipid yun, no? Matipid pa yun. Matipid yun. So, At magkano ba pamasahe? Sabihin mo yan sa mga pulubi. 60 round trip na. Oo. Pero kasi ano eh, may misconception kasi na mura sa US yung mga bagay-bagay. ano yung nagpamahal? Pagkain, gasolina, tsaka kotse.
Yun Kasi ang magdadrive ka basic. doon. Oo, magdadrive ka. Hindi ka pwedeng mag-commute. Mas lalo kung mapapamahal kung magko-commute ka. Kung mag-Uber ka. Alam mo sa hotel, yung iniiwasan ko lagi yung room service. Ay, oo, sobrang mahal ng room service. Oo. Pero pag nawalan ka ng pake doon sa presyo, gusto Sino ko yung kumain. pinakamasaya para sa'yo? Gusto ko magpasalsal. Room service pa yun, extra service yun. Sorry. Yung parang Sarap sabihin nito mo na, sige, tapsilog lang, 500 pesos. Sige, order ka. Pag nasabi ko na yung ganun, ibig sabihin medyo nakakaangat-angat na ako sa Nasabi mo na yun. Nasabi ko na. Yare. Never pa ako sa tanang buhay kung nakapag-room service. Talaga? Hindi ko kayang umorder. Room service abroad? Never. Ah, Kahit sa abroad, dito sa Pilipinas. Never. Pero related doon sa sinabi mo, actually, karamihan ng mga naririnig ko, alam nila na okay na sila sa estado sa buhay kapag kumakain sila sa restaurant na hindi tinitingnan yung presyo. Kung ano lang yung gusto nila, yung order. Di ba? na nila. Parang gusto ko ngayon, porterhouse. Ikaw, ito si Muman sa restaurant. Nire-research ko pa rin bago ako pumunta. Ay, Parang value probinsyano for ka. money, value for money. Nadala na kasi ako sa San Benito, di ba? In the farm. Oo. Na umubos kami ng 24K sa masahe. Kasi hindi ako tumitingin sa Sa presyo. presyo. So simula nun, tumitingin na ako lagi sa presyo. Masakit sa loob mo yung gastos mo nun. Oo. Hindi bukal sa kalooban yun. Nakakatawa siyang storya, nakakatawa siyang experience. Anong mas Pero masakit? Yung 1.2 sa Amerika o yung 24,000 na yun? Parang nung kinakita niya, Yung 24 pa. Nakita Yung niyo 24,000, Oo. ibig sabihin, bisit ka talaga doon. Kasi hindi ko, kasi hindi ko siya na-anticipate. sinasal. Oo. nung nakita niya yung bill wala sa extra. masahe na 24,000 kung may sumuma, no? Ang sakit sa ulo. Ano kaya yung komisyon ng masahista ron? Sana 20 naman yun ang kanya. 1,000 sa kanila. Grabe, pangalan lang, yung ano lang. Ano naman special sa masaheng yun? Ano, papahiran ka nila ng kape, tapos ibababad nila sa gata. Ganun nga. Oo. Kakainin ka ng komodo Tapos sa papainom sa mga Amerikano na dun. Here's sa Caviteño coffee. Civet coffee ng mga ngayon. Yan si Sir Fitz. Ito naman, paano naman yung sa savings mo, kumukurot ka ba? Para sa luho. Luho. Pwede mo sabihin na kumukurot, pero kasi pagdating sa luho, kasama sa budget. So, ang savings naman kasi para sa akin, ang kailangan mo lang i-build yung emergency fund. So, once na ma-build mo yung emergency fund, para sa akin, hindi mo na kailangan mag-save technically. Kasi kung ano yung kinita mo, i-budget mo na kung saan mo gusto gastusin. Hindi mo na kailangan i-save. Pwede mong i-segregate na magkakaroon ka na ng sarili-sariling mga personal goals. Oo. Pag once na malagay mo na yung emergency Babuo mo yung emergency Ang fund. emergency fund lang naman ang kailangan buuin ay 1 billion pesos. Sa tingin, Hindi, ang ganda niya kasi pwede mong apply yan dun sa Maya app. Na kasi meron siyang personal savings, Oo. meron siyang time deposit, tapos meron siyang yung Nagdi-define ka ng goal, di ba? personal Oo. goals. Nakita mo rin yun. Oo, ginagamit ko din kasi. Ginagamit mo siya. Paano mo siya? Ayan, maganda yung anayin natin na kung paano mo siya ginagamit. Ayan. Kasi, kung mabuo mo na yung emergency fund, lagay mo sa time deposit. Tapos, anything else na gusto mong gastusin, paplanuhin mo na. Pwede mo na planuhin on top. Parang meron So, pa rin. pwede mong ilagay yun dun sa personal goals na section naman ng Maya. Teka lang. O, travel. May question ako. Buwari meron akong, let's say, 50,000 that I want to save. Paano siya aandar na meron siyang tubo? Can I use Maya? Ganun. Meron siyang... Maski naman sa ordinary bank account, meron, pero ang liit. So, ang usually preferred ng mga tao ngayon sa mga digital bank, tulad ng Maya, kasi sila yung mas mataas yung interest rate. so, mas may tubo yung, kumbaga, yung... Kung masipag ka pa sa Maya, pwede mong itaas yung interest rate, di ba? Kasi may mga task na pwedeng itaas. Ba't nila nagagawa yun? Siguro dahil wala silang physical bank. Walang physical branches. Tapos, in a way, kung kailangan mo ng customer support, usually sa mga digital banks, email lang or sa app. May mga tao kasi ang gusto may kausap na tao. Katulad yung nanay ko, pag
may tanong ko sa account, pupunta siya sa branch kasi gusto niya may Yeah, kausap na tao. interaction. So depende sa sa tao, ano yung preference niya. But siyempre, sa mga katulad natin na Gen Z. Bata pa. Bata pa. Okay sa akin yung Oo. yung mga digital banks. Yan. Kasi hindi, dati, kung titingnan mo, kung hindi ka sanay kung sanay ka sa traditional bank, yun nga yung maramdaman mo pero pagka magamit mo lang siya and maanuhan mo ng makita mo yung features niya, kung gaano kadali, parang masaswitch ka din eh. CR ka rin? Sige. Very authentic lang podcast na ito. Pero merong ang clickable dyan na time deposit sa Maya. May clickable. What do you mean clickable? Yung nasa app for time deposit. May ganun ba? Oo. transfer mo lang siya. Transfer mo lang siya. Wow galing Talaga bago umihi Talaga bago umihi Nagtrabaho. Pero yun yung napansin ko nga din. If you put, kasi tayo, sanay ako, bangko eh. Nakikita mo parang konti nga lang talaga in the long run when you save there. So kailangan talaga hindi mo nilalagay yung pera mo sa isang lugar. Patingin nga nung Maya app mo, Sir Kids. Makikita mo yung balance ko. Bawal. Pasabihin Pero mo. maganda kasi. Pag yung personal goals, Oo. pwede ko bang makikita ko rin ba yung pera mo doon? Parang, teka. Sige, tingnan mo. Ang maganda din dyan is that online and app na siya. So yung usually kung nasa bangko yung pera mo, you have to open an online account para ma-access mo siya online. So ang rami pang proseso. Ito talaga matic, yun nandiyan na talaga. Convenient din yun, no? Oh, mas convenient siya. Alam mo kung gagawin natin, unprecedented to sa television and internet. Oo. Ang tawag dito ay bank raid. Kung meron tayo bag raid, may bank raid. So, tingnan natin. Ang account. Ito na lang yung goals, di ba? So, currently meron akong dalawang goals. Yung pang Taiwan ko. Saka may travel fund ako pero wala pa ako specific na destination dyan eh. Oo, pero bakit yung nakalagay sa Taiwan mo na pera ay may butal. 50,000. Hindi kasi nag-earn na siya ng interest. Yun yung maganda. Kasi ang ginagawa ko nga, di ba, dinadagdagan ko siya. 50,000 kasi yung binudget ko 1 week sa Taiwan na bakasyon next year. So nilagay ko na siya dyan. Eventually nabuo ko siya. Tapos siyempre, di ba, mag-earn siya ng interest. Kaya lagpas na siya ng 50K. Malaki din malaki din yung interest. Isang buwan pa lang yan. Ay, hindi. Matagal na yan. Matagal na. Oo, kasi Ang galing. inipon ko siya. So dito sa Maya, pwede mong dalawa yung pinag-iipunan mo? O isa lang yan? Marami. Mayroon pa akong travel fund. Actually, ang bala ko dito, Thailand next year din. So, hindi ko pa ini-edit. But since nabuo ko na siya, actually, ang bala ko, gagawa ulit ako ng bagong goal for the next travel fund. Kasi mahilig ako mag-travel eh. Okay. So, ganun lang yung ginagawa ko. Kasi pag nasa travel fund, pag naka-personal goal ka, para naka-time deposit siya eh. So, mas mataas yung interest kasi nakalagay dito, 6% per annum. Ba, magkano sa isang traditional na savings account, diba? 0.5? Oo. So, dyan na lang. Since malayo pa yung goal ko, may advantage ako na mas marami akong ma-earn na interest dahil mas matagal siya nakatago doon sa Maganda time pala deposit. yan kasi kuwari, ako, magbabayad ako ngayon ng tuition fee. Tapos, from June hanggang December, iipunin ko yung pambayad ko ng next year. Nakalagay siya dun sa goal ko na may sisave akong Hindi mo na magagalaw. na doon ko lang magagalaw next year pag inano ko na. Ganun ba yan? Yes. So yun. Tapos yung yung nakalagay dyan sa personal goals, yung Maya lang ba yung may ganyan? O yung may iba pang app na ganyan? Kasi Marami usually, naman. kasi ikaw financial planner ka Oo. or financial guru eh, na lagi mo ngayon na-advocate yung paghihiwalay or pagtatrack ng mga gastusin mo. Oo. Parang, usually, separate app siya sa isang bangko eh. Sa bank app eh. Yung financial na paplanuhin mo yung mga goals mo, yung mga transactions mo, hiwalay pang app yun, tapos may hiwalay ka pa para sa bangko. Ito parang pinagsama na eh. Mas convenient ba siya sa'yo as a financial planner? Unang-una, mas
maganda na gumagamit ka ng technology, no? So, dati nga, nasa traditional bank account yung pera ko. Pag kailangan ko ng pera, mag-withdraw ko sa ATM. So, ngayon, since napaka-widespread na ng mga digital payments, so, ginagamit ko na yung mga digital wallet katulad ng Maya. Tapos, since nandun na rin lang yung pera ko, tapos siya naman yung may pinakamataas na interest, doon ko na rin nilalagay yung mga personal goals ko. Meron ba dyan yung goal na ano? Yung secret? Wala. Ano ba secret goal mo? Kunyari, meron kang gusto mo nag-aalat ka ng budget pang beer house. Iba-ibahin mo na lang. Pag-uwi mo na lang yung charity. Gyupsal. Charity. Si Charity. Yun na ba yung code nyo yun? Sangyupsal? Putangin na, no, may financial goal ka na sangyupsal. Well, tulad nga na sabi mo, iba-iba tayo ng definition ng luxury. Kasi yung gusto ko samgyupsal sa South Korea mismo. Kaya pag Mas tinanong maganda, taas. mas maganda bang babae sa Milos, no? Kaya So mataas. pag ganito, so sa Maya, ay may goal ka, pwedeng multiple goals yan. Only, oo. Only. Marami. Tapos, when you transfer money there, direkta dun sa goal na gusto mo or i-transfer sa main tapos saka mo siya i-allocate. Paano Hindi, ba meron kang main account eh. Oo. Tapos, hello pala sa Maya. Gawin niyo akong Oo customer nga, Maya support. naman. Hello. Please. Ahente nyo ba to? Loloadan mo yung Maya account mo. Tapos, di Maya Savings yun eh. Okay. Itatransfer mo siya from the Maya Savings papunta dun sa goal mo. So, ganun lang siya. Okay. Tapos pag ayaw mo na yung goal mo or gusto mo na kunin yung pera, i-close mo na yung goal, papasok siya doon sa Maya Savings, tapos gastusin mo na Okay. yung So, pera. pag nilagay mo dun sa goal mo, yung pera, pag tinap mo yung card mo to pay for something, Ay, hindi niya gagalawin. Iba yung wallet doon sa... Iba yung Maya wallet doon sa savings account. Magkahiwala yun. Pero madaling mang-transfer instant. But to prevent na magastos mo yung pera, Iba yung nakikita mo eh, no? Kasi Iba yung iba yung nakikita wallet mo. doon sa savings account. Okay. Iba yung Ay, wallet. anong... Sige. Sorry. Isang account lang yun. Yung, Pero isang account lang lahat siya. galing. Nagtuturuan yung dalawang matanda. Hindi kasi, mas gusto ko yun kasi kuwari, naka-auto-debit ka na payment. Auto-debit ng kuwari, Netflix or Okay. Amazon. Minsan, yung Amazon will just auto-debit you. Kasi ganun nga ang auto-debit dito. Hindi. If it auto-debit you dun sa account na hindi mo dapat kukunin dyan eh. Tatabi ko yan. Ba't sinet mo doon? Oo nga eh. So, at least ito, masiset aside ko na to make sure na hindi siya Hindi magagalaw. Oo. Kung maglalagay tayo Nako, Kirby, hindi ka muna mag-grade 1 kasi nakuhanan ako ng Netflix. 20 years subscription. Kung magsiset kayo ng goals, anong goals ang isiset nyo? Ako yung balak namin na ni Ann Egypt. Egypt? Wow. Egypt? Oo. Bibili ka Egypt? Papasada kami eh. Pang-investment din yan. Hindi, Egypt. Kasi siya, walang visa eh. Walang visa? Walang visa. Tapos, gusto ni Ann bumili ng agimat. May agimat Sabi ko, may kiapo naman eh. Kaya nga. Pero pag marami minamalas doon, nag-uwi ng bato mula sa pyramid. Si Nicole nagpunta Tapos ng Egypt. may curse Yung kapatid ko. Oh. Pagtawid nila ng border, yung kasunod na bus nila kinidnap. Ay, Meron lang, magkasunod lang. Magkasunod Hindi, na pare, bus. goal mo yan. so dapat kasama sa iipunin mo yung pang Ransom! Kasama sa goal mo yung Hindi ko ransom. na mabitawan. Goal-oriented ako eh. Mga Immortal, listen to the Underpaid Podcast with me, Stanley Chi, wherein we talk about work-related topics in a light manner na parang nagchichismisan lang tayo or nagkukwentuhan. Listen for free on Spotify, Apple Podcast, or kung saan ka man nakikinig ng podcast. Kita-kits! Ako, kotse. Kotse nasa Kotse. isip ko eh. Kotse na naman. Oo, Suzuki Jimny. Gusto kong bilhin yun. Ay, maliit. Oo. Yung goal ba, okay lang ba okay lang magkaroon ka ng goal basta meron ka ng sapat na pera na emergency fund, ah? Hindi yung mag-goal ka nang wala ka naman talagang kapera-pera. Kasi iba, Yun ang magiging oo, priority gusto ko nila. mag-Japan, gusto kong putang ina, wala namang palitada yung bahay. Naapi pa eh. No?
Gusto ko mag-Japan. Eh baka naman para magtrabaho sa Japan, hindi naman. Okay yung trabaho. Hindi, parang putang ina Gusto tambay lang mag-travel eh. eh, no? Yung mga tambay na usapan ng mga Alam mo, tambay yun din na ang masama sa panahon ngayon eh. People nga masyadong gino-glorify yung travel. Pero some people don't understand. It's not for everyone sa ngayon, di ba? Palitada mo. Kailangan, palitada muna Important bago things travel. muna, mga important things. Oo. Oo, ako Yung pero ano? bago yung Egypt, ang talagang goal ko is ma-fully paid ko yung bahay. Okay. Yung sinasabi nyo, yung dapat magta-Thailand tayo, kaso lang kailangan ko magpagawa ng bubong. So pag sinasabi ako sa bahay, kala ko magta-Thailand ka kasi sabi ko na dun sa amin magta-Thailand ako. Tinuturo ko yung bubong. Eto, si Magtatay na lang muna ako. Magtatay na lang muna ako dito, ma. Ay, Pero mas maganda kasi sa feeling nga na bago mo unahin yung mga yung mga ganong lakad-lakad. Ang sarap din na pag pumunta ka sa, kunyari pag uwi mo sa bahay, may nakikita kang bago sa bahay niyo. Ano sinasabi mo lang yan? Bakit? Ang ganda kaya. Ako na-enjoy ko siya. Fulfilling kapag prioritize mo yung dapat. Well, actually, depende din talaga sa tao yan. Kasi may mga kilala ko na hindi nila priority na pagandahin yung bahay nila. So, ang priority nila, makapag-travel, maka-experience ng kung ano. So, napaka-basic ng bahay. Yeah. So, wala masyadong gamit. Kasi nga, sinasabi niya, lagi naman ako nagta-travel, lagi naman ako nasa labas. So, hindi niya priority, which is Okay din lang. okay lang naman, di ba? Ang importante kasi, alam mo kung ano yung gusto mo. Hindi yung ginugusto mo tong bagay na to kasi yun yung ginagawa ng mga friends mo, yung nakikita mo online. Katulad, Fuck palitada, trend lang yan. Aesthetic. Aesthetic lang yan. totoo naman. Hindi, pero, Ay, sige, go. hindi, pero yun nga, ang Magalit ka eh. hindi. Sanay lang ako magsalita ng malakas. No? Ano nga ba yun? Kasi maraming tanga sa pera eh. Oo. Kaya lagi mataas. Siguro pag kinakausap si Sir Fitz, dapat malakas. Oo. Kasi maraming tanga sa pera. Pag Musuka ka na last month maraming mga... Kaya malakas yung boss kasi madalas ang magbigay ng seminar. Tapos may mga seminarista yung tawag ko doon eh. Yung seminar ng seminar pero hindi naman nag-i-improve yung personal na buhay. Paano mo nalaman yung nag-i-improve? Kasi lagi ko siya nakikita, tapos yung question na lagi, pare-pareho. So, tinatanong ko sa, kamusta ka na? Pang 5 seminar mo na to sa akin na. Baka may gusto lang siya sa'yo. Matagal ko na po kayong gusto makita eh. Pwede naman sila talaga ang mag-DM, goal hindi ko na- eh. Sayang yung binayad niyo sa seminar, sana pinang-date na lang namin. Hindi, pero, yan. So, sinasabi ko sa kanila na hindi dapat hanggang pag-aaral lang, kailangan na-apply. No? And isa din sa mga lagi ko sinasabi, personal finance is personal. So, yung mga gusto ko sa buhay, pwedeng iba sa mga gusto mo sa buhay. And kailangan kilalanin mo yung sarili mo. Kaya importante yung self-awareness. Hindi lang yung nainggit ka sa kapitbahay or yun yung nakikita mo sa mga kaibigan mo, yun na rin gusto mo. Minsan kasi, iba pala talaga yung gusto mo, napilitan ka lang, na-pressure ka lang na lahat ng kaibigan mo nakapag-Japan na, ikaw na lang hindi. Yung pala, hindi naman yun ang gusto mo. Yung pala, mas maaliw ka, mas masaya ka kung sa Thailand ka pala namasyal, di ba? So parang ganyan. May mga bakasyon din na may mga bakasyon din na yung parang sana pinangganto ko na lang to kaysa pinanggastos ko sa bakasyon. Well, Nagsisi ka. minsan hindsight eh. Kasi minsan yung isang bakasyon na dati excited ka, na ma-experience mo, na-realize mo na hype lang pala talaga. Totoo lang. Nangyayari yan sa restaurants. Yes. Di ba, mga restaurants, yun ang kadalasan may hype eh. May mga kainan na, putya, pinipilahan, ang mahal-mahal. Tapos nung na-experience mo, putya, kahit di ka na bumalik, okay lang. Oo, may ganun nga. Kailangan mo ma-experience muna. Kaya huwag ka rin magpapadala basta-basta sa hype eh, no? Oo. Yun ang siguro isa sa pinakamalaking lessons. Yung pagsisisi mo dun sa massage, na 24K, Hanggang ngayon, bit-bit ko siya. anong mga naiisip mo na dapat yun na lang, pinanggastos ko na lang. Oh, sana relo. Relo. At least, Actually, magandang relo yun. 24. Diba? Mas mabuting ikaw na lang ang bumili ng relo mo, nasuot mo pa, kaysa yung Sinasay ko din yung sarili ko. Nasahe mo din, namasahe din naman yung asawa mo. Pero alam mo, enjoy na enjoy kaya asawa mo nun.
Hindi rin eh, kasi tig 12,000 kami. Hindi ako pumayag na bayaran ko siya ng buhay. 12,000, nag-ambag din siya. Ambagang, wala akong perang ganun kalaking dala. Nagbibila kayo ng ano, no? 20-20 na. Yung kulukot-lukot na ano. 20,022. Pwede na lang yung 2,000. Well, experience. Yun na lang. Ikaw, Sir Fitz, Ah. may pinagsisihan ka ng bakasyon? Bakasyon, wala naman. Kasi kung hindi naman maganda yung experience ko, ang corny man sabihin, pero learning experience. Pero kung meron man ako pinagsisihan, yung sinama. Hindi yung pinuntahan. Yun. Sa tingin ko, ang importante talaga sa travel kung sino yung kasama mo. Or kung mag-isa ka man, pwede naman mag-solo travel. In a way, dapat na-set mo na sa sarili mo yung expectations mo. Ano bang gagawin ko doon kung magsusolo travel ako? Etong yung mga sinet mong personal goal. Minsan lumalampas yan pag nandun ka na sa actual na travel. Oo. Yung goal ba na yan na nilagay mo, may allowance na yan? May konting allowance, pero para sa akin, kung talagang napasobra yung gastos ko, may credit card naman eh. So, tapos, siyempre, alam ko naman yung limit ko na hanggang saan yung i-over ko, di ba? Susunod sabihin ni Sir, ako nga pala si Fitz Villa Perfect, baon sa utang. 80% lang, hindi ko nababayaran. Pero ang credit card naman talaga is for emergency. Oo, Hindi yan. naman siya for casual, yung usual spending mo. Isang example dyan, pumunta ako sa Macau, tapos may nakita akong gadget na plano kong bilhin in the near future, pero hindi pa at that moment. Pero kasi mura siya 36. relatively sa Pilipinas. So over budget ako, credit card ko para mabili ko na at that instant. So ganun lang. Pero kasi as far as yung plano ko na activities, medyo na-estimate ko na yun na yung nasa travel fund ko. Pag bumibili ka ba ng over your budget, samang-sama ka na sa sarili mo, like, gago ka, Fitz. Ay, hindi naman. Tarantado ka, gago. Kakaseminar mo lang sa mga tao na Hindi ka na talaga nag-i-improve. Wala ka. Pero nangyayari sa yun, kahit minsan. Oo, tsaka ang importante, alam ko sa sarili ko na kaya kong kumita ulit. Yun na lang sa akin. Yes. Hindi naman tayo perfect. Minsan, Overspend. nabubudol din ako. May online sale. Nakakabili pa rin ako ng wala sa plano. Ang sa akin lang is, syempre, hindi susobra. Yes. And lagi ko iniisip is, kamusta na ba yung mga sources of income ko? Kasi yun yung talagang magtatawid sa akin. Yeah. And yun ang aalagaan. Alam mo yung sign ko na minsan, yung nagigilty ka na dahil napasobra ka ng gasto sa travel. Yung nag-iisip na ako ano ba yung mga susunod na racket. Kung paano ko mababawi. May darating ba? May Para darating lang ba? ma-peace ka, Oo, sige, okay lang yan. May darating naman eh. Pero kasi kung wala kang darating, tapos napagastos ka, tapos kumurot ka na sa savings mo, yun ang masakit minsan eh. Walang papalit eh. Magpaplano ka na, paano ko rarakit para mabayaran ko to. So, Walang masama doon. I think that's focus on the responsible. solution, not on the problem. Responsible lang. Kinokontak mo na yung mga clients mo. Oo. Pamassage kayo, sir. Comedian ka, di ba? Nasa abroad ka pa noon nung tumawag ka. Minsan kasi, importante yung nagpaplano ka sa travel. Bakasyon. Kasi pag mindset mo na, sige, kung anong gastusin, di gastusin. Wala talagang, Maubos talaga. Putang ina, umabot kami na sobrahan ako ng 100,000 nung huling Japan Na-over ka, namin. na-over ka. Na-over ako 100,000 sa gasto. Sabi ko, Wow. putang ina, grabe to kasi hindi ko alam na gumastos ako ng gano'n kasi sponsored ng kumpanya yung travel. Tapos sa pag-gastos, dami palang nabiling makeup niyan. Hindi kasi ganun naman madalas is that Shopping. pag nakaka-menos ka in some areas, parang nag-overspend ka naman on other areas. So maganda yun yung medyo tricky pag ang nangyari sa akin may budget. Tapos kuwari
may isang friend na, family friend na, oy, libre namin kayo ng dinner dito. So, matik yung, okay, nakasave ako ng 10,000 dito sa ibang bansa, di ba? Kasi mas mahal. Iko-compensate mo. No? Oo, yung 10,000 na ito, pwede kong either i-relocate na pwede kong, bibili ko yung mga anak ko ng Pampasalubong. ganyan. Kasi meron ako na-save na ganun. Parang doon ko siya nakikita pag meron ako na-save. Isa pa, lalo na kung Amerika ka, pare. Putang na yung sale. Oo. Ay, grabe mag-sale sa US. Grabe mag-sale doon. Mapapabili ka ng mga bagay na hindi mo kailangan. Naintindihan ko yung kagulo nila pag di ba, yung Black Friday. Oo, lalo na. Pag yung ganun kalaking sale. May South Park episode yan, di ba, na violente. Patayan. Di talaga kasi nag-aagawan sila Sobrang eh. bagsak talaga din noon yung mga presyo. Meron nga ngayon yung, siyempre, usong-uso online shopping, di ba? Yung Amazon na returns. Kasi pag na-return yan, hindi na sinasoli sa seller yan. Isusubasta yan. Friday, lahat Binibenta. $5. Oo, Talaga? bibenta. Tapos lahat ng hindi mabibili ng Friday, $3. Pero Ano nasa yan? kahon. Hindi mo alam. Hindi mo alam. Mystery. Parang mystery box. May ganun din Lazada eh. Tsaka Posibleng cellphone eh, Oo. ang laman. meron yung marami rin nagbebenta Madami ng ba ganyan to? sa Pilipinas. Yung bato eh. No? Minsan nga naiinganyo ko eh. Kasi may mga online seller na yun ang business. Bibili sila ng bultuhan ng mga parcel na hindi Na-deliver. na kolekta. Oo, na deliver. Tapos yun yung ipagbebenta nila. Tingnan mo, 150 pesos yata isa. Tapos ibang nakakakuha ng cellphone. Okay na racket yan Tapos ila-live selling na lang nila para ma-dispose. Ang problema doon, yun ay parang loto. Parang in a way, parang sugal siya. Pero ano siya, nakaka-enjoy. Nakaka-enjoy siya kasi kuwari, pag nakakuha ka ng cellphone sa unang bill pero kung naka-20 ka na, tapos doon ka lang nakakuha ng cellphone, parang bumili ka lang ng bagong cellphone. Hit or miss din. Hit or miss siya. Pero Well, ang akin doon, ang prinsipyo ko doon, sinasabi ko kay Mick, you didn't need it before that. You don't need it now. I mean, ginastos mo pa rin siya nang hindi mo siya kailangan. Bumigay ka doon sa impulse mo. Para sa akin, hindi yung perang ginastos mo, yung bumigay ka sa impulse, yun yung masama. Sa laruan, madalas ako ganyan. Pag laruan nakita ko, tapos mahal, o hindi yung usual na range na binibili ko, talagang hihingaan ko ng malalim yan. Tapos, iikot ako. Babalikan ko. Minsan, ang trick is, huwag mong bilhin. Kasi sa unang araw mo siya nakita. Kasi ang minsan nagpapabili sa isang toy collector is because akala niya mawawalan siya, mauubusan siya. So minsan may ganun ba? Oo, minsan akala mo mauubusan. Pero may mga times talaga mauubusan ka. Pero hindi lahat. Kasi assess mo, sino pa bang ibang tao may gusto ng ganitong laruan? Baka wala. So wala lang akong kaagaw. So I can wait. So may mga ganun ako laruan na okay. Pag pinalipas ko na isang araw na dyan pa rin yan, bababa presyo nito, magiging mas mula kasi wala kumukuha ng araw na. Pag narito ko sa shelf, punta ako sa bini, so ito ko palagi nandun yung tawa na yun. After months, nandun pa rin siya. So now I can ask for a much bigger discount compared sa unang labas siya ng week na yun, which is ano pa. So may mga ganun siya. Kaso, Kasi minsan yung mga sought after na lang, pag nakita mo, tapos mahal yung presyo, parang mapapaisip ka, bilhin ko na kaya. Kaysa ngayon lang lumabas. So ganun din, pag ako, may isang laruan na hindi ko nakuha, tapos nagmamahal na yung presyo, gagawin ko, mag-check ako ng lahat ng mga nagbibenta online, kung ano yung pinakamura. Tapos pupunta ako ng store, physical store, sa kita ko, 2.5 dito sa online, 1.8. Tapos after months of checking, 1.8 na talaga yung pinakamura. Then I'll get go. Yun na lang. Yun na yun. Sir Tits, delikadong mindset ba yung sa pag nagta-travel kayong Sige na, ngayon ko lang naman may experience to eh. Beer house na naman to. Binos na naman daw. Pwede rin. Oo nga. Delikado ba siyang mindset? At saka ilang beses mo na siyang sinasabi pag sa travel ka? Ang tanong kasi is, pag ginawa mo yun, may pagkukunan ka ba ng pera na pambayad sa kanya? Credit card. Kung i-credit card mo, ganun din. So, imagine mo, dadating yung bill. Meron ba akong racket na parating or mako-cover ba ko ng sweldo ko for the next 2-3 months kung i-convert ko ito installment. No? Para kasi sa akin, lalo na kung abroad, no, hindi mo na ulit makukuha yung opportunity na gawin yun eh.
So, para sa akin, kung kaya mong isipan ng strategy kung paano ma-afford yon or paano mo mabayaran, i-credit card mo, go ahead, okay lang naman. Ang importante is, pinag-aralan mo, hindi yung napaka-impulsive na, sige, go lang. Hindi pwede. Ganun. Tsaka pinag-isipan mo talaga. Pag-isipan mo, oo. Ang tawag doon, Ilocanoin mo. Pero totoo, no? Lahat naman tayo, pag nakakaramdam ng impulse na ganyan, alam naman natin sa sarili natin na impulse eh. Yung mga Ilocano may bulong no? Oo. Kasi pag nagpo-fall siya sa wants instead of needs, yun na yun eh. Parang Ano yung- okay, madalas madadala ka sa impulse. Ano yung bulong ng mga Ilocano? Yung mga Ilocano, ikaw pag ganun ka rin, pagka bibili ka, tinitignan, may malaking, mahal Hindi mo yung mulang, di mo kailangan yan. May Di mo bulong, Ikaw ba, di mo Renz, kailangan pag buy one, take one, bibili ka ng marami? Ano ba yun? Panty? Hindi, kunyari shabu. Oo. Magre-reseller na siya. Oo. Hihintay ko mag-regular price, tapos bebenta ko. May tubo ba siya? Hanggang Sa susunod na tawanan, dito lang sa Cool Bus. So baka tinatanong nila kung nasan tayo, nasa sa Palm Grove Bar. Ng Century Park Hotel. Ayan, at ang aming background ay ang kanilang newly renovated swimming pool. At maraming salamat, Sir Fitz, sa pagsama sa amin ngayon dito. Sana hindi ka madala. Ano ba ang podcast mo? Invite mo ulit. Active pa ba yung podcast? Oo naman. Oo naman, oo. Hinihintay ko nga yung Maya na mag-sponsor. Malapit na. Nice guy. Yeah. Search lang nila, the 80%. And tungkol sa personal finance, tungkol sa pera. Yun. Bakit mga 80%? Kasi ang pagyaman, 80% nasa behavior, 20% lang yung stock knowledge. So kahit na maalam ka kung paano nag-work ang stock market, mga mutual fund, pero wala ka naman disiplina Waldas sa ka lang sarili din. mo, hindi poor yung mindset mo, then hindi ka yayaman. So kailangan yung mindset, yung behavior, yung outlook natin sa buhay, yun yung kailangan may focus tayo para umasenso sa buhay. Na-mention mo yung mga workshops, seminars. How regular yung mga ganyan mo? Usually kasi mga invited na corporate training. No? Yeah. Yung public na seminars, wala. Hinintay ko na lang na may mag-invite sa akin na org or group or company. And yun yung mga kinakanta ko na May seminars. message ka lang nila sa socials mo. Yes, oo. Hanapin lang nila ako sa social media. Google lang nila yung pangalan ko, makikita na nila yung mga socials ko. Pero pwede silang pumunta sa readytoberich.com kasi yun yung portal ko na nandun lahat ng links. Readytoberich.com. Marami na rin ako napauwi ng mga OFWs. Nakakatuwa nga yun kasi Bakit diligawan mo yung mga anak nila? hindi naman. Hindi mo ko, niligawan ko to! Uuwi ako dyan! Nakakatuwa yun yung mga may mag-i-email sa akin OFW na magpo-for good na daw sila after mga 7-6 years of following yung mga advice ko. Yun, makakawin na siya. So, pag Ano ang anong advice mo yung sinunod nila para yung pag-track ng expenses. Kasi pag tinatrack mo yung mga gastos mo, may mga realization ka na ang gastos ko pala sa pagkain or ganyan. Tapos, nag-a-adjust na siya. Ikaw na mismo yung nagkakaroon ng initiative na i-adjust eh. Minsan kasi pag hindi mo alam kung saan pupunta yung pera mo, gastos ka lang ng gastos. Pero Yung iba kasi, tinatali na rin nila yung sarili nila that they are bad with money. There's always a turnaround. I mean, it's never too late eh. Lahat naman napapag-aralan eh. You just have to want it and you have to learn it. tsaka napaka-basic nun eh, yung pag-track lang ng expenses. Bawas tayo sa ganito. Kumbaga sa domino yun yung unang tutulak mo eh, tapos sunod-sunod na yun. So pag nagawa mong habit yung mag-track ng expenses, minsan ikaw na yung magkakaroon ng initiative and makakaisip ko ano yung next step na gagawin mo. And yun yung lagi nila sinasabi na by tracking their expenses, they were able to really plan kung saan nila gustong pumunta yung pera na pinagtrabahuhan nila. Totoo. Madalas dyan, marami napupunta sa kalibugan. Ang gastos ko na pala sa Well kalibugan. money well spent, my friend. Depende. The Cool Pals is brought to you in partnership with Spotify and the Pop Network Entertainment. Ha? Bago na? Yes, and if you like our show, please follow us on Facebook.
Instagram, Twitter, Wala nung Twitter. X na! X na. X, and subscribe to our Patreon at our website www.thecoolpals.com. Yo, shoutout sa ating mga Patreon dyan. Christopher Nario, Christine Ivane, Rain Abella, Jasper Macareg, Luis Dominic Gutierrez, MJ Torrefranca, Jules Brian Chut, Christopher Cinco, Marvin Capuyan, Ezequiel Cruz, Tonet Perez, Mikey De La Cruz, Landy Andres, Trijel Lorenzo, Linley Fay, Chris Lea Vibal, Greg Marvin Cabrera, Emil Sarmiento, at si Jeffrey Cochanco. Putang ina ninyong lahat. Yan. At yan, ang mga binabayad nila ay siyempre ay money well spent. Money well spent at talagang ginagamit po namin siya sa tama kung alam niyo lamang. Yes. Kaya sabi tang ina ka, Brian Ortiz, magbago ka na dahil magiging tatay ka na from Brian Ortiz. Anong kabobohan to binati yung sarili? Diba? Napaka-loser! From Jeff Cochanco, pamura sa tropang Cool Pals na si Raymond Requero at sa kinakapatid kong Cool Pals sa Japan na si Rapi Suerte Felipe. Pamura si Nabante Centillas sa JM Centillas para sa kanilang second wedding anniversary. Tangina mo. Tangina nyo. Tangina nyo. Yan. Thank you again, Sir Fitz. Sana pagbalik mo, Fritz, lahat tayo mayaman, lumalangoy na sa Fitz pera. na. Fritz kayo ng Fritz. Fitz, sorry. Walang art. Yeah. Yeah. Thank you, Sir Pete. Maraming salamat sa pag-invite sa akin. Sana maulit. Oo naman. Oo naman. Ikaw lang Anytime kami. din Anytime you feel like guesting to announce any workshops, seminars, sige. big announcement from you, let us know how we can help. Kasi ang mo natutulong sa amin every time na pupunta ka dito kasi... Sinuwerte kami at alam mo pala yung Maya. Oo. Kasi wala pa kaming Ang flexible kasi ng Maya, pwede ka na mag-invest sa stock market, may crypto na rin siya, bukod sa pagiging digital. Okay. Kaya ko siya... Sige na, pag-aralan mo na nga yan. Yung teknolohiya yan. Oo, pwede ka na pupunta sa branch. Ha? Hindi Naka-passbook pa rin to eh. Ano ngayon eh. Ganun ba? Naka-passbook pa, tsaka yung wallet niya panyo eh. Tampipi. And for stand-up comedy shows, please visit www.comedymanila.ph. Yahoo! Yeah! Woo! Oh no! The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.